Narito ang mga mahahalagang kaganapan noong panahon ng martial law sa Pilipinas. Proklamasyon ng martial law, ika-21 ng Setyembre taong 1972. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law upang supalin ang mga insurhensya at protektahan ang bansa. Pag-aresto sa mga kalaban sa politika, kabilang dito ang mga lider ng oposisyon, mga aktivistang makabayan, at mga miyembro ng media. Pagwawakas ng mga pangunahing karapatan, Bill of Rights, pansamantalang inalis ang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas, tulad ng malayang pamamahayag at karapatan sa malayang pagtitipon. Pagpatay at paglabag sa karapatang pantao. Maraming kaso ng mga pagpatay, torture, at pagkawala ng mga aktivista at mga kalaban sa pamahalaan. Pagkontrol sa media. Pinasara ang mga pahayagan at mga istasyon ng radyo at telebisyon na kritikal sa pamahalaan. Pagpapalawak ng kapangyarihan ni Marcos. Inamyendahan ng saligang batas upang pahabain ang termino ni Marcos at gawing mas malawak ang kanyang kapangyarihan. Pagkakaroon ng mga di umano'y, fake, na engkwentro. Nagkaroon ng mga peking labanan upang bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng martial law. Pagkakaroon ng mga crony na negosyo. Naging pagkakataon para sa mga malalapit na kaibigan ni Marcos na mangibabaw sa mga industriya at negosyo sa bansa. Pagpapataw ng curfew at paghihigpit sa galaw ng tao. May mga lugar na ipinagbawal ang paglabas ng mga tao pagkatapos ng takdang oras. Pagproklama ng mga militarisadong lokal na gobyerno. Ang mga lokal na opisyal ay pinapalitan ng mga tauhan ng militar. Pagpapalaganap ng mga programa ng Marcos tulad ng Bagong Lipunan. Isinulong ang mga programang may layuning baguhin ang imahe ng bansa at ang buhay ng mga mamamayan sa ilalim ng martial law. Pag-aalsa sa mga kilusang komunista at militar. Nagkaroon ng mga insurhensya mula sa mga komunista, NPA, at mga sundalong nag-aklas laban sa rehimen. Pag-aangkat ng mga kagamitang militar at armas. Ang mga sundalo ay binigyan ng mga makabagong armas upang sugpuin ang mga rebeldeng grupo. Pagbagsak ng ekonomiya. Ang mga hindi tamang patakaran ng gobyerno at ang pang-aabuso ng kapangyarihan ay nagdulot ng pagbaba ng ekonomiya. Pagwawakas ng martial law, ika-17 ng Enero taong 1981. Inalis ni Marcos ang martial law ngunit nagpatuloy ang kontrol ng kanyang rehimen sa bansa. Ang mga kaganapang ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan at politika ng Pilipinas. Dapat bang ituring na bayani o diktador si Ferdinand Marcos? Ang pananaw ng mga tao ay nahahati, ang ilan ay itinuturing siyang isang mahusay na lider na nagpatibay sa